Pwede ba kahit isang iakap na lang? Kahit sa huling sandali. Please. Pwedeng isa pa sa huling gabi natin na ito. Ipapa-feel ko sa'yo lahat ng sa akin na lang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lena. At ang kaibigan ko ay si Avi. Aaminin ko, sanay ako sa maramihan. At ayaw ko ng seryosong relasyon. Gusto ko sa lalaki madatong, maitsura, at mahusay sa alam niya na. Simpleng mga pangarap, kung siguradong magdadala sa akin sa buhay na gusto ko. Alam ko kasi paikuti ng mga lalaki. Dahil na rin sa itsura ko, ay kakagat sila. Maputi, matangkad, at alam kong gusto ng mga lalaki ang alindog ko. Nagsimula ito nang nasa high school ako. Dahil nga sa maitsura ko, halos lahat sa campus ay gustong-gusto ako. Pag may nanliligaw sa akin, wala akong pinapalampas. Sinasagot ko kaagad. Alam ko naman kasi ang mga nanliligaw sa akin ay yung quality din dahil hiyang-hiya din sa akin ang mga mababang uri ng mga lalaki. Minsan sa isang buong taon ay may 3 akong boyfriend at sabay-sabay sila. Pag alam ko nang magkakaalaman na, ay tinitigilan ko na ang uunahin ko ang mainitin ng ulo para naman bawas problema naman ako. Pero bago mangyari yon ay uubusin ko muna siya. Uubusin ang niya sa gabi. At sinisigurado ko na pigang-piga ang bulusan niya. Yung bang pagka nagising siya, lahat ng allowance niya, pang tuition niya ay magiging akin. Kaya kung 3 sila lagi, hindi ako maghihirap. Lumaki kasi ako sa lola ko lang, kaya meron siya, yun lang din sa akin. Kaya nga marami akong mga kakaibang diskarte sa buhay. Unan ko ang itsura ko. Lahat nga sila ay magaling sa gabi. Kaya nga hirap kong bitawan isa-isa. Pero paano naman walang-wala na sila kasi nga limited lang ang pera nila. Malakas nga lang sa gabi. Sinubukan ko naman sa may income na. Sundalo yun, marami kasing rumoronda dito sa amin. Ang alam ko sa sahod nila ay malaki. Kaya nga nang may napadaan ay kinausap ko kaagad. Kahit na may 2 pa akong kabatch. Siyempre, sinisimulan ko lang sa pagtatanong sa kanila. Sir, nakakapagod ba ang magsundalo? At doon na ang aming simula ng pag-uusap. Tinanong niya ang cellphone number ko. At ibinigay ko kaagad. At di pa ako nakakalayo ay nagre-ring na agad. Siya ang tumatawag. Hello? Ano nga palang pangalan mo, miss? Di ko kasi naitanong kanina. Di ako makapagsalita kasi masyado dahil sa ganda mo eh. Sir, nambobola kayo ah. Ako si Lena. Huwag ka nang magtangka. Mahal ako mahalin. Yun ang unang bungad ko sa kanya para alam niya na. Bibitaw talaga siya ng maraming pera. Siyempre, hindi ako palulugi. Sayang ng mga lalaki kung di ako magpapasaya. Feeling ko malakas siya, magaling sa gabi at bubusugin ako. Nagkwento nga siya. Halos 1 taon na daw siya na hindi pa nakakauwi sa pamilya niya. Saktong-sakto, may mabibingwit akong lalaki. Dahil ang ganito ay sabik sa bang bang. At agad siyang nagtanong kung pwede akong mailabas minsan. Manunood daw ng sine sa mall. Kakain lang sa labas at kung ano pa raw ang gusto ko. Naging busy nga ako sa kanya every month. Dahil yun ang sahod niya. Galanting-galanti siya. Dami akong naiuwing mga gamit mula sa pamamasyal namin. Palagay ko, sa unang labas namin nasa 15K ang nagastos niya sa akin. Mga damit, bag at sa mamahaling restaurant din kami kumain. Akala ko pauwi na kami. Biglang sabi niya sa tricycle driver, sa pinakamalapit na hotel ah. Sabay akbay sa akin ng mahigpit. Di ako nakaimik. Dahil marami kaming pinamili at busog na busog ako. Pagbaba namin ng tricycle, kinuha niya ang mga pinamili at sabi niya ay sumunod ako. Mabilis din niya ako naglakad ng nakasunod sa kanya hanggang sa room na pinareserve niya pala. Maganda ang room, may aircon, may jacuzzi at may terrace. May shower at may napakalambot na kama. Masok agad ako sa CR.
Naglinis ng sarili dahil galing kami sa pamamasyal. Ang problema ko, pumasok agad ako at naiwan ko ang tuwalya sa may bed naming dalawa. Tinawag ko siya at pinakuha ito. Hindi ko akalain na papasukin niya na pala ang CR. Pumasok at sinimulang gawin ang gusto niya. Na gusto ko rin. Una niya ang mapupulang nilagyan ko ng lipstick. Di ko alam kung ano ang gagawin kasi halos na stretch talaga ito dahil puwersa talaga ang higop niya. Palagay ko nga ubos ang panunaw ko dahil sinisimot niya ito. Bagong toothbrush kasi ako. Habang sinisimulan niya ng paglakbayin ng kamay niya, nahanap niya agad ang kuweba at pinuntahan agad ang mga kamay niya. Ang ito ay sliding kasi nga bagong linis. Kung titingnan siguro ang itsura ko ay hindi na describe dahil nga sa likod ng kamay niya. Gulong-gulo rin ang buhok ko at pinipisil niya ng sobra. Ang dalawang bahala ng laruan. Baka nga may kung anong tubig na naramdaman kong dumaloy sa bundok dahil sa pagkakapisil niya. Parang sinulit niya yung 15K na nagastos niya kanina. Bumaba na nga siya at iniwan na ang upper part habang binubuksan ang shower at para bang may kung anong sinigang kanyang hinigop. Ramdam ko yun kasi para siyang kinukuha sa loob na hinuhugot. Ayaw niya nang isara ang ilaw kasi kumikislap daw ako. Gustong gusto niya nakikita lahat-lahat. Hindi nga matapos-tapos ang gabi ngayon kasi paglabas ko ng CR, sa higaan naman. Mas malakas, mas detalyado, mas ramdam talaga. At kahit nakahiga ay pagod na pagod. Naikot namin lahat, walang sulok na natira doon. Kahit ultimong upuan ay nasubukan namin. Para nga itong isang scene na totoo ang mga ganap. Hanggang sa umuwi na kami, nakitang-kita ko ang satisfaction sa mukha niya. Kinabukasan ay pumasok na ako sa school namin. Pag wala nga kaming subject ay pumupunta kami sa boarding house ng kaklase namin. Kasama ko ang isa kong boyfriend. Dahil 2 hours nga yun, nagkataon nga last subject sa hapon ay itinuloy-tuloy na naman namin hanggang gabi. Kaya obligado na mamalingke ang kaibigan ko na si Abby. Kaya ang suggestion ko ay magpaiwan kami ng boyfriend ko at kami ang magpapatuloy ng pagsaing niya at paghuhugas ng pinggan. Alis mismo ng kaibigan ko, sabay lapat ng lipstick ko sa lip tint ng jewa ko. At doon niya na sinimulan tanggalin ang mga nakabalot sa tinapay at suman na pinagkakaingatan ko. Madalian lang ang ginawa namin, sobrang maganda nga ang ganun kasi para bang fast forward na pangyayari. Mabilis, malakas at talagang tumatagtak ang pawis na naghahalo na kaya matunog talaga ang bawat paglapat nito. Huwag mong tigilan, bilisan mo pa. Paparating na yun si Abby. Hanggang sa may kumatok ng sabi ko, saglit lang at natapon yung tubig sa may pinto. Sabay ibinalik namin lahat ng tinanggal namin kanina. Pero ang pinaghalong amoy ay hindi maitatago. Grabing reklamo ni Abby pagdating. Ba't daw ibinigay ko na ang alaga ko? Sigurado na ba daw ako? Natawa na lang ako sa binanggit niya dahil alam niya naman na hindi ako seryoso. Alam niya na boyfriend ko rin ang nagbigay sa akin ng ipinapamalengke niya. Pero madalas nagiging order ito sa Chowking. Take out niya na lang kesa mag-ikot sa palengke. Kaya nga mas mabilis siya dumating sa inaasahan namin. Mapera ang boyfriend ko dahil ang mga parents niya ay parehong nasa abroad. Saan 2,000 ang bitbit niya sa maghapon at 5,000 lang ang napupunta sa kanya. The rest ay sa akin na. Ang sarap ng buhay ko. Para bang nasa akin na lahat. Dahil sa mga boyfriend ko. Pag uwi nga namin, hindi niya ako inihatid sa bahay. Idiniretso niya ako sa bahay nila. Ibinali niya na raw ng bahagya ang mga CCTV nila. Hindi na ako mapapansin ng mga parents niya. Na 24 hours na nakamonitor sa kanya. Mga naming narating ang kwarto. At doon na ako nakatulog. Ibang pagtulog ata ang ginawa namin. Puro panaginip habang gising. Tama, inubos namin ng magdamag sa paborito naming step ng mga sayaw na sariling step lang namin. Pataas, pa kanan, pa kaliwa, pa baba. Yun ang ginawa namin. Isang malaking kamalian ang ginagawa namin dahil
Hindi pa dapat yun sa katulad kong estudyante pa lang. Alam ko yun pero ginagawa ko pa rin para na rin sa ikagaganda ng lifestyle ko. Kung napapansin, bahagi na pala ng kinasanayan ko ang mga ginagawa ko pagdating sa pakikipagsaon sa mga lalaki. Pero hindi naman ako katulad ng kalabit lang ay okay na. Ako kasi pag kinalabit dapat mayroon pang tapal. Money or food o kaya naman ay mga mamamahaling bagay. Kaya nga after namin sa house niya, ay umuwi na rin ako kay Lola. Bakit di daw ako umuwi agad? Sabi ko okay lang naman, simpleng project lang. Medyo inantok tapos nakatulog na kami kaya hindi kami nakauwing magka-classmate. Di nga ako nakapasok sa araw na iyon kaya nag-alala naman si Jomel, ang pangalawa kong boyfriend sa campus. Kaya dinalaw ako, marami siyang dalang pasalubong. Sabi ko masakit katawan ko at ulo na para bang tatarangkasuhin. Agad niya akong inorderan ng pagkain sa apps at yun ang pinagsaluhan namin. Maya-maya pa after an hour ay sabi ko sa kanya, pumuti-buti na ang pakiramdam ko at laki dahil hindi natuloy ang sakit ko. Nakapag-promise kasi siya na ibibili niya ako ng mga mamahaling make-up. Kaya agad ko siyang inaya sa malapit na mall sa amin at nagpabili ng mga kailangan ko, lalo na ng mga damit at bag. Ibinigay niya naman ang mga gusto ko at inihatid niya ako sa bahay. Pagkatapos namin kumain sa labas, paghatid niya ay malapit na rin oras ng gabi kaya sa bahay ko na siya pinatulog dahil tulog naman ang lola ko pag anong oras. Hindi ako mapapagalitan. At dahan-dahan nga kaming pumasok sa kwarto at naganap ang gusto namin. Magaling din siya. Sa kanilang tatlo ay mas magaling talaga siya. Di ko alam kung saan niya natutunan. May mga helicopter siyang nalalaman. At para bang napapansin ko tuloy-tuloy ang mga gabi ko sa mga schedule nila dahil hindi pwedeng magkasabay-sabay. Yan ang naging takbo ng student era ko. Hanggang sa graduate na kami at tumungtong ng college. Dahil kahit lumipat na kami ng school ay may mga communication pa rin kaming tatlo ng mga boyfriend ko. Yung isa kong boyfriend na si Ven ay natigil sa pag-aaral pero masipag talaga yun at mahilig sa gadget. Nagko-content siya ngayon at madalas ko siyang makita na hawak ang cellphone niya. May kung anong laging pinipindot. Ako naman ay di ko mapigilan ang emosyon ko kaya nagsiselos talaga ako nang wala namang pinakadahilan. Yun pala, pag di niya ginagawa ang makapag-cellphone, ay di din siya makasahod. Pero habang tumatagal ay nasasanay na ako sa kanya. Okay lang naman kung busy siya. Basta pa lagi akong pinapasyal at ikinukuha ng magandang tutuluyan sa pinupuntahan namin. Wala talagang nakaalam sa mga itinatago ko sa pagkakataong ito. Ginagawa ko talaga ang lahat, huwag lang mahuli sa paglalaro ko ng lalaki. Ito ngang si Ben ay mayaman na, kaya nakukuha ko lahat ng gusto ko. Mabait at mapera. Ang iba nga lang sa kanya, halos lahat ng kilos ay may nakatutok na kamera. One time, pumunta kami ng Baguio, nagdalawang araw kami doon. Alam muna ako sa kanya. Isang gabi, makikitambay muna kami. Isang gabi, makikitambay muna kami sa kaibigan ko doon. Then kinabukasan, magpapasundo ako sa kanya kasi meron naman siyang dalang sasakyan. Di ko napansin habang nasa labas ako. Papalapit sa kanya, nakatutok ang video nito sa akin. At kung anong sinabi habang kinukuhaan ako. Di ko napapansin yun. Hanggang sa nakarating kami sa tinutuluyan namin. Tahimik siya habang nagdadrive. Kapag may tinatanong ako, sasagot lang siya ng maikli. Hanggang sa nakarating na kami. Nauna akong pumasok. Naiwan pa siya sa sasakyan dahil magpapark pa naman siya. Pagpasok ko, biglang nag-message ang isa kong boyfriend. Sabi niya magkita raw kami. Ang problema ko kasama ko si Ven. Di ko siya maiwan kasi siguradong mapaghahalataan na ako. Gumawa na lang ako ng palusot at biglang bumukas ang pinto. O eto, may regalo ko sa'yo. Ano yan?
Prank ba yan? Ano naman yan? Di ka naman nagigift na meron pang pa-design-design na nalalaman. Pero hula ko talaga, prank ito. Ayan no, naka-video ka pa oh. Pag ako, hay nako, lagot ka sa akin. Akin na nga yan at nang mabuksan na. Unti-unti kong tinanggal ang balot ng gift at bumungad na sa akin ang mga pinagkugupit na favors. O ayan yung mga pinagagawa mo sa akin. Ano to? Ano namang pakuluto? Ayan, huling-huli ka na. Ginagawa mo lang pala akong rides mo at shelter. Kung hindi pa dahil sa source ko. Ayan o, kilala mo yan. Yan ang banggit niya sa akin. Na merong kunting inis, sigaw at walang kung ano-anong pag-ibig na at wala na nga akong lusot sa kanya. Inamin ko lahat-lahat. Ang isa sa mga plano ko ay kikitain ko ang kaibigan ko si Abby dahil ang mga convong yon ay pinaprint niya at isinilig niya sa isang karton at yun ang binuksan kong regalo. Ang buong akala ko talaga, mamahaling sandals. Yun pala, iba pala. Kaya pala magaan ang box na parang walang laman. Yun pala ay papel ang laman. Niya sa akin, pinapalaya na kita. Doon ka sa boyfriend mo. Ang tanging nasabi niya na lang sa akin, pinapalaya na kita. Pinapalaya na kita. Doon ka na lang sa boyfriend mo. Hinihintay ka niya. Tapos na tayo. Pumayag naman ako pero binigyan ko siya ng kondisyon. Kahit sana mag-ene-ene muna kami bago ako lumabas ng kwarto sa tinutuluyan namin. Pero so sad, ayaw niya na akong pagbigyan. Sayang yung iniisip ko mga style namin sa labanan. Hindi ko na nagawa at nasubukan ulit siya. Itinataboy niya na ako palabas. Pero humihingi pa rin ako ng kahit na yakap lang bago ako lumabas pero nandidiri na talaga siya sa akin. Wala na talaga akong magagawa. Hindi naman siya kawalan sa akin. Marami pa akong mahanap na lalaking magdadatong na katulad niya. Ngunit ang sabi niya sa akin ay kung hindi namin kakausapin ng boyfriend ko, na dalawang boyfriend ko pa na pinagsabay ko sa kanya, ay ipopost niya sa social media ang mga video. Habang binivideo niya ako na nahuli niya ako at umamin ako. Ngunit hindi ko magawa. Hindi ko magawang umamin sa boyfriend pero yun din pala ang mga bagay na pagsisisihan ko. Dahil kumalat na sa social media. Dahil pagkaraan ng ilang araw ay kumalat na sa social media ang mga video kung saan ako ay akala ko'y pinaprank niya lang. Bago ang pangyayaring yun, pagkatapos ng pangyayaring yun, umalis ako at pinuntahan ko ang kaibigan ko. Akala ko kaibigan ka? Bakit pinagsisend mo yung mga convo natin ha? Sinabunutan ko. Halos ilang paso ko talaga siya sa sahig. Kunwari, hindi ako affected habang kaharap ko si Ven, pero nang makita ko si Avi, ay talagang kumulo ang dugo ko. Malaki ang nawala sa akin. Napakagalante ni Ven. Walang ibang katulad sa mga lalaking nagdala sa akin. Ako na inisa-isa dito sa kwento ko pero 11 sila ang tumagalang sa akin ay itong 3 ng sabay-sabay. Ang pinaka-problema ko ay nabawasan na ako ng mga source of living ko. Pagkatapos kong kumprontahin ang kaibigan ko, ay tinapos ko na rin ang pagkakaibigan namin. Nilaglag niya ako na dapat ay hindi mangyayari na malaman ni Ven ang tinatago ko. Binura ko na silang dalawa sa buhay ko. At pinuntahan ko muna itong sundalong boyfriend ko. Sakto na naman sa sahod niya. Malaking bagay na iyon sa akin dahil malaki rin siya magbigay. Habang bumabiyahe ako, may napanood ako sa cellphone ko. Nagla-live na isang congressman at sinearch ko ito. Magara ang sasakyan niya, pati bahay niya. Hindi ako nagdalawang isip dahil nga nababawasan na ako ng aking source. Kaya agad kong inakit ito. Hey, kahit hindi pa tayo nagkikita, alam kong may tsura ka talaga. Napanood ko live mo sa FB. Ganun ang unang message ko sa messenger niya. Pansin niya naman agad yun.
Marami na siyang convo sa akin pero pinagliban ko muna kasi makikipagkita pa ako sa sundalo ko. After namin magkita ay agad kong pinuntahan ang address na binanggit ng congressman. Sakto raw may lakad siya at doon siya tutuloy sa address na ibinigay niya. Magandang safe house ito at maraming nag-a-assist pagdating ko. Dinala ako sa kwarto na aircon at malawak. Halos 4 na oras siya bago dumating. Pagdating niya ay agad akong inutusan na ipagtimpla siya ng tea. Nasa mesa at ready na yun. Di ko alam kung anong pinasok ko. Naramdam ko kaagad na ginagawa niya lang akong assistant niya. Parang nagsisisi ako sa pag-message ko sa kanya. Pero nang makapagpahinga na siya, tinanong ko kung may asawa na siya. Meron daw pero hindi naman alam ang lugar na yon. Kaya safe daw kami. At nangyari nang malabrutality siya kung gawin ang mga gusto niya. Sumisigaw talaga ako. Kung may kung anong inilalagay, siguro siya sa panlaban niya. Talagang wala akong magawa kundi tapusin iyon dahil andun na rin ako. Yun pala, after namin, ay magbibigay din siya ng 300k agad. Yun ang talagang napawaw ako kahit lamog na lamog ako. At nagpaalam siya dahil may meeting daw siya sa oras na yun. Pwede rin akong umalis anumang oras gustuhin ko. Magme-message na lang raw siya kung gusto niya. Nagpalipas muna ako ng 1 linggo sa safe house na tinuluyan namin. Buhay prinsesa ako pag wala siya dahil ako ang pinagsisilbihan ng katulong niya. Masarap ang buhay ko sa kanya. Mahirap lang kapag nasa labanan na kami. May mga tali at kung ano-ano mga toys ang ginagamit niya. Buong kamay niya ay gusto niya ring gamitin. Di ko alam sa susunod kung ano na naman ang trip niya sa labanan. Pero di ko inaasahan. Biglang nag-message ang sundalo na namimiss niya raw ako. Wala akong magawa kundi bumiyahe ulit para puntahan siya. Almost 5 hours ang biyahe. Ang iniisip ko, namumula at parang may mga gasgas ang isda na dala ko. Baka di ko kayanin ang sandaling iyon. Ano na lang ang iisipin niya pag nakita niya. Wrong timing siya pero hindi ako pwede. Magpapalusot na lang ako dahil sabi ko off ko ngayon. Na ang akala niya ay nasa work ako. Pero nagpapakasaya lang ako sa mga bigay nila sa akin. Pinuntahan ko siya at lasing kong inabutang sa barracks niya. Gusto niya na raw akong isama at gusto niya lagi akong nasa tabi niya tuwing uuwi siya. Hindi ako pumayag dahil ayaw ko ng ganun. Parang live-in siguro. Mahuhuli ako pag pinagagawa ko yun. Sabi ko kung ganun lang naman tapusin na lang namin. Pero di siya pumayag na walang maganap sa gabing yun. Tiniis ko ang sakit kahit 1 linggo na ang nakalipas ay ramdam ko pa rin ang ginawa ng congressman. Hindi ko pinagsisihan yun dahil malaki ang bigay niya. Kahit lasing siya ay magaling pa rin siya. Walang pinagbago at tumagal siya. Ako naman halos sumuko na. Pero pinagbigyan ko siya dahil sabi niya may bonus siyang natanggap at hati raw kami. Kaya ayun, go lang ako. 25k ang binigay niya pero sabi ko sa kanya huling pagkikita na namin yun. Ang totoo kasi may mas malaki na ako nakukuha kaya pwede ko na muna siyang bitawan. Sure naman na pagka nagipit ako, 1 message ko lang ay oo agad yun eh. Dahil mahilig talaga siya at hindi nagsasawa sa akin. After nun ay nagkita na kami ng pangatlong boyfriend ko. Hindi na siya pumapasok at nasa bahay lang. Yun pala, nalulung sa bisyo. Pagpasok ko sa dating tagpuan namin, 5 sila at may hawak ng kung ano aluminum foil. Doon ako kinilabutan. Hinatak niya ako kaagad at tinanggal lahat. Umiiyak na talaga ako dahil sigaw ako ng tulong. Malakas akong sumisigaw. Sumisigaw ako ng tulong. Pero wala sa mga barkada niya may pakialam dahil lahat sila ay nakagamit. Di ko akalain ganun ang sasapitin ko sa kanya. Sabay-sabay nilang ginawa yon sa akin. Halos madurog talaga ako sa bigay nilang 5. Iba-iba ang ginagawa nila. Yung 2 sa bibig at di ko nababanggitin ang ginawa ng 3. Basta lahat ng putas siguro ay sinasarahan nila sa mga oras na yun. At iniiwan nila akong lamok at puno ng pasa ang katawan. Di ko na alam halos lahat ng na-encounter ko ay ganun na ang mga ginagawa sa akin.
Parang ginagawa na nila akong laruan. Di naman nila alam ang sikreto ko sa kanila, pero baka ramdam nila sa alaga ko. Ang totoo kasi, kasya na ang kamay katulad ng ginawa ni Congressman. Kaya siguro napag-ahalataan na nila ako. Pero paano na ako? Isa na lang ang natitira sa akin. At grabe ang trip sa akin. Ano nang gagawin ko? Di ko kasi alam kung tatagal pa ako sa ginagawa ng congressman. Paano kung malulusot katulad nito na ang ginagawa ko lang ay magpaganda? Sana ay maipayo niyo sa akin kung ano ang gagawin ko. Di ko alam ang magiging desisyon ko sa susunod kong gawin. Ayaw ko naman ng isahan lang lalo na at mabibitin ako sa ibibigay. Gusto ko talaga maramihan. Paano ko kaya matatakasan ito? Paano ko masusolusyonan ang sarili ko? Ano ang gagawin ko? Magbabagong buhay na ba ako pero maghihirap ako? O patuloy pa rin ako sa ganitong buhay pero sagana ako pero wasak naman ang pagkatao ko? Sana matulungan niyo ako. Sana. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat.